Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, tampok ang isa sa pinakapaborito kong paksa, ang Anghel na Tagatanod. Kung kayo ay matagal nang sumusubaybay sa channel na ito, ay marahil ay napanood na ninyo ang ilan sa mga episodyo tungkol sa mga anghel. Sa episodyo ngayong araw ay nais kong ihatid sa inyo ang isang nakakaantig na panalangin na ipinapakita kung gaano kalaki ang ating utang na loob sa pinagpalang nilalang ito na ipinagkaloob sa atin ng butihing Panginoon. Nakapanghihinayang lamang na marami sa atin ay di sila pinapansin ng mabuti at binibigyan ng pagpapahalaga. Sa pagpabahagi ko sa inyo ng panalangin na ito, naway maunawaan ninyo kung gaano nila tayo inaalagaan at ipinagtatanggol ng masusi at ng buong pagmamahal. Kaya di na po akong magpapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin manalangin at manatiling nakatutok. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Anghel ng Diyos, ang aking pinagpalang tagapagtanggol, kung kanino ako ay ipinagkatiwala ng aking tagapaglikha mula sa aking pagsilang, makiisa ka sa akin sa pagpapasalamat sa makapangyarihan sa lahat na nagkaloob sa akin ng isang kaibigan at tagapagturo, isang tagapagtanggol, at isang tagapag-alaga. Tanggapin mo o pinakamapagbigay na gabay ang aking taimtim na pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Lalo na para sa pagkakawanggawa na iyong ginawa upang samahan ako sa buhay. Para sa kagalakan na pinunan ka ng nung ako ay idinalisay sa tubig ng binyag. At para sa iyong mapag-alalang pagmamalasakit sa pagbabantay sa kayamanan ng aking kamusmusan. Alam mo ang hindi mabilang na mga biyaya at pabor na ipinagkaloob ng aking tagapaglikha sa akin sa pamamagitan mo. At sa maraming panganib, kapwa espiritual at temporal, kung saan ay iniligtas mo ako. Alam mo kung gaano kadalas mong itinatwa ang aking mga kasalanan. Pasiglahin mo ako sa pagsisisi at mamagitan sa Diyos para sa aking kapatawaran. Kung gaano di ako karapat-dapat sa iyong masigasig na pagsisikap para sa aking kaligtasan, bakit ko ba madalas nabahira ng aking kaluluwa ng kasalanan at sa gayon ginawa ang aking sarili na hindi karapat-dapat sa presensya at proteksyon ng isang anghel na napakalinis na espiritu na gaya mo na hindi kailanman nagkasala. Kung ang aking kawalan ng pasasalamat at kapabayaan ng pag-iisip ay hindi binabawasan ng iyong mabuting interes para sa aking kaligtasan, hindi rin nila mababawasan ang aking pagtitiwala sa iyong kabutihan o mahadlagan ako na ipaubaya sa iyo ang aking sarili sa iyong pangangalaga, yamang ang Diyos mismo ay ipinagkatiwala sa iyo ang tungkulin na pangalagaan ang aking kaluluwa. Puno ng kalungkutan sa bahagyang pag-unlad sa paggawa ng kabutihan, bagaman binayaan ng isang guro at taus-pusong tutugon ng kasigasigan sa hinaharap sa iyong pagsisikap para sa aking kaligtasan, buong taimtim kong isinasamo sa iyo o espiritong tagapagtanggol na ipagpatuloy mo ang iyong masigasig na pagsusumikap para sa aking walang hanggang interes, upang pagtibayin ang aking kahinaan, upang sanggahin ang hindi mabilang na mga panganib ng mundo at upang makuha sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga panalangin na ang aking buhay ay maaring mas paikliin kaysa mabuhay ako upang makagawa ng isang mortal na kasalanan. Alalahanin o pinakamasayang espiritu na iisang gawa ng malalim na pagpapakumbaba at isang paghahatid ng masigasig na pag-ibig para sa iyong tagalikha na naging dahilan upang itatag ka ng Diyos magpakailanman sa kaluwalhatian.
Naway maitanim ang mga bertud na iyon sa aking kaluluwa at lubusan kong pagsikapang makamtan ang kaamuan, pagkamasunurin, kahinahunan at kadalisayan ng puso. Ligtas mo akong akayin sa mundong ito ng kasalanan at paghihirap. Bantayan mo ako sa kakilakilabot na oras ng aking kamatayan. Gawin mo para sa aking kaluluwa ang huling mapagkawang-gawang tungkulin ng iyong misyon sa pamamagitan ng pagpapalakas, paghihikayat at pag-aalalay sa akin sa mga paghihirap ng pagkakalugmok sa kasalanan. At pagkatapos, tulad ni Anghel Rafael na dinala si Tobias ng ligtas sa kanyang ama, gawin mo aking mabuting anghel at pinagpalang patnubay. Ibalik mo ako sa kanya na nagsugo sa iyo, upang siya ay pareho nating pagpalain at ilathala ang kanyang mga kahanga-hangang gawain para sa maligayang kawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At yan po ang panalangin na aking nais na ibahagi sa inyo na naway palagi niyong dasalin. Sapagkat nasa tabi lamang natin ang ating mga anghel na tagatanod, kaya't lumapit tayo palagi sa kanila, huwag natin silang kalimutan, alalahanin natin sila sa ating mga pang-araw-araw na mga gawain. Sapagkat sila ay isinugo ng Diyos para pangalagaan tayo at yan ay siyang tunay. Kailangan lang nating isiisip ito sa ating isip at sa ating puso na dapat natin silang pahalagahan at bigyan puri rin sapagkat malaki ang ating utang na loob sa kanila. Kaya mga kapanalig, naway maging kapakipakinabang ang panalangin na ito sa inyo at talagang inirekomenda ko sa inyo na palagi ninyong itong dasalin. At sa puntong pong ito, tayo po'y magwawakas na at sana'y naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang bilong ito. At para sa inyo na mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din, kung saan aming ipinapahayag ang mga istorya ng kabanalan ni Padre Pio at ilang mga istorya o doktrina ng Simbahang Katoliko. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya nito upang maabisyahan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At umaapela rin po ako sa inyong suporta. Suportahan kami para lalo pong lumago ang aming channel at may palaganap namin ang aming mensahe at apostolado sa sambayan ng Pilipino. Lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga nagbibigay ng donasyon buwan-buwan na binansagang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwan ng mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya. Ito po ay maaaring buwanan o lingguhan na depende po at naaayon sa halagan ng inyong buwan ng abuloy. Bukod dito, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Ito po ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming bank account sa BDO o kaya maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming personal na GCash number kung ito po ay mas nakakagaan at mas madali para sa inyo. Ito po ay nasa ilalim ng aking pangalan. At dumating na po tayo sa punto ng aking pagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat din po sa mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. At ang teksto po ng mga panalangin sa English at sa Tagalog ay makikita po ninyo sa description box sa ibaba. Kaya doon lang po kayo pumunta at doon po ninyo makikita ang teksto ng mga panalangin ito. At nais ko ulit kayong batiin ng isang maligaya at maligong bagong taon.
Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.